Happy birthday to you. Happy birthday to you. Truth, no fake news. Hello guys, this is Boss Nello. Let's talk. Okay guys, truth, no fake news. Okay guys, ayoko ng fake news. Okay? This is my first video. Okay? My content is about politics. Okay guys? At sana po, please, subscribe to my YouTube channel and click my notification bell para update sa mga bagong video na aking gagawin at marami pang video na aking gagawin para sa inyo. Okay? Mag-usap-usap tayo dito. Okay guys? At meron din po akong Facebook account. Okay? Baka naman, kung gusto nyo nang add nyo ako, usap tayo. About politics ha? Okay guys? At bago tayo magsimula, binabati ko po belated happy birthday former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Sana po nasa ayos kayong kalagayan at good health po. Sana po maganda po yung kalusugan nyo. Okay? Malaki pong respeto ko sa inyo bilang isang Pangulo. Okay? Paalala ko sa inyo, hindi po ako pro Duterte o pro Marcos. Okay? Ako po yung makabayan. Okay po? Nasa gitna lang po tayo. Okay? Pareho ko po silang irespeto. Okay? Bilang Pangulo. Yan po ang dapat gawin nyo sa magiging Pangulo. Respeto natin kung sino ang naging Pangulo. Okay? Para maging maayos po ang ating bayan. Huwag natin puro kontra-kontra. Pangit po yung puro fake news. Okay? Okay guys, doon natin sa topic. Doon tayo sa topic natin. Ang topic natin is, ano ba ang kaso ni ating dating Pangulong Duterte sa ICC? Okay? Yan. Curious talaga ako sa ating kaso na ating Pangulong dating Duterte. Okay? Medyo nabubulol ako. Pasensya na. First time. Yun nga. Alamin natin. Siyempre, ako naman po, hindi po ako basta-basta nagsasalta lang dito. Kailangan meron tayong katibayan. Kaya ako po yung nag-research. Okay? Tatandaan niyo po, pag kayo po yung gumawa ng mga kwento nyo, kailangan mo yung katibayan. Ako po yung nag-research, siyempre. Pumunta pa ako ng Google. Siyempre, tinignan ko po. Niligay ko po, tinype ko po, ano ang kaso ni Duterte sa ICC. Yan po. Bali, ito po yung lumabas. Yan. Bali, nilagay ko lang po sa screen ko. At yan, ito, babasahin natin ha, para malinaw. Ito, ayon sa isang ulat ng ICC, si Duterte ay responsable sa mga pagpatay ng walang paglilitis at mass murder sa higit 3 dekada. Okay? Yan po. Okay? Nang sinumulan niya ang pakidigma sa droga sa Davao bilang alkade noong 1988, kapag napatunayan ng kasala ng ICC, si Duterte ay maaaring makulong ng hanggang 30 taon sa bilangguan. 30 years. Grabe. Pagkakalam ko sa edad ni former President Duterte is 80 na siya. Kung makukulong siya is 110. Grabe. Masyadong yun po yun. Masyado pong matagal po yun. Kaya pa ba kaya ni dating Pangulo yun? Sana po, hindi ko po masabi kung talaga makukulong siya o hindi. Okay? Yan, nag-research po ako. Baka sabihin niyo po, salta-salta lang to, kwento-kwento lang. Hindi po. Nag-research po ako sa Google. Try nyo rin. Okay, type nyo po, ano ang kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC. Okay po? At siyempre, meron din po tayong isa pa. Para sure tayo, okay? Naghanap talaga ako ng impormasyon para malaman kung ano talaga yung kaso ng ating Pangulo na si Duterte. Okay, ito po. Okay, lagay ko po sa screen. Ako nilagay ko po sa screen po. Alamin natin po. Okay po, alamin natin. Dito inilahan ang buong detalye sa mga krimen ni Duterte laban sa mga Pilipino. Mula pa noong nasa Davao pa lang siya hanggang maging Pangulo ng Pilipinas. Sinabi sa dokumento na naniniwala ang prosecution na may sapat na basehan para sa kasong crimes against humanity kasama ang murder, torture at rape na ginawa umano noong panahon ng panunungkulan ni Duterte sa bansa.
kaso pala ni former President Duterte is crimes against humanity. Okay? Yun po. Kasama po ang murder, torture, at rape. Grabe, no? Grabe yung ganun. Okay, tuloy natin. Mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019, mga besyang saklaw ng ICC ang Pilipinas. Ibig sabihin po, sa panahon ng November 1, 2011 to March 16, 2019, ay sakop tayo ng ICC. Doon sila naghagilap ng impormasyon o maaari ikaso sa kanya ng ICC. Yun pala yun. Nabi ng prosecution na kinakailangan arestuhin si Duterte para matiyak na sisipot siya sa mga paglilitis Yun. at hindi niya mahahadlangan ang investigasyon o ang court proceedings. Inilista sa dokumento ang mga krimen ni Duterte na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC. Kasama dito ang murder, torture at rape na ginawa ng Davao Death Squad noong alkalde pa siya ng Davao City. Taga lang po. Bali, dati yung mayor pa lang siya, si mayor pa lang bilang Mayor Duterte, gumawa siya ng kanyang group. Okay? Diba? Gumawa siya, diba? Yung Death Squad. Yung Duterte Death Squad. Okay, tuloy natin. Pati na ang murder ng high-value targets at mga pagpatay sa mga barangay clearance operations noong panahong Pangulo na siya. Okay. Tinukoy din dito na may mga co-perpetrators o mga kasama si Duterte sa pagsagawa ng mga pagpatay. Pero redacted pa o hindi sinapubliko ang kanilang mga pangalan. Ayon sa dokumento, si Duterte mismo ang nagtayo ng Davao Death Squad para patayin ang mga pinasususpetsyahan ng mga kriminal. Nangako din umano si Duterte na palalawakin ang Davao formula ng pagpatay nang maging Pangulo na siya ng Pilipinas na tinawag na Project Double Barrel. Bali, pinalaki niya yung dating Davao Death Squad ngayon. Ano ba yung sabi niya? Balikan natin. Nangako din umano si Duterte na palalawakin ang Davao formula ng pagpatay nang maging Pangulo na siya ng Pilipinas na tinawag na Project Double Barrel. Project Double Barrel. Barrel ba? Grabe naman. Talagang ginawa niya po. Bali, dating nasa Davao, itinuloy niya sa buong Pilipinas. Kaya pala. Marami din umanong pampublikong pahayag si Duterte tungkol sa pagpatay at nagbigay pa ng mga pabuya sa mga nakakapatay. Yun pala. Cut na po natin kasi medyo iba na yung magiging topic doon. Ang ano natin dito is, ano ba yung kaso niya? Yun nga po, sa manonood, yun po naging kaso niya, crimes against humanity. Kumbaga, maraming namatay. Kumbaga sabi nga, murder, torture, at rape. Yun po. Bali nangyayari dyan, bali inabuso. Okay po? Inabuso po ang kapangyarihan. Lumabag po sa batas. Okay? Di umano. Okay po? Hindi ko po alam kung talaga lumabag siya. Okay po? At bakit siya nagkaroon ng kaso sa ICC. Kasi po ngayon nga, talagang balita talaga na, at inamin niya naman po sa ibang mga report sa kanya, pahayag niya, is inamin na meron talaga siyang Davao Death Squad. Yun nga. Kaya, parang matibay talaga yung kaso sa kanya. At di natin malaman kung ano po yung mangyayari sa kaso niya. Sana po, malampasan niya po yan. Okay po? At sana po, medyo nalinawa kayo, ano ba ang kaso ni Duterte sa ICC. Okay? Maraming salamat po sa panonood sa akin. At please, sana po, supportan niyo po ako. Boss Nelo, let's talk. Okay? Please subscribe to my YouTube channel and click my notification bell para update sa mga bagong video na aking gagawin. Okay po? Maraming salamat po sa panonood. Thank you po. Bye-bye. Truth, no fake news.